Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Sir Kira. First time kong magsisend sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Thor. Hinintay ko po munang magdatingan yung mga kasama ko sa bahay bago ko to sinulat. Nangyari po itong kwento ko ngayong araw lang. Hindi ko lang alam kung kailan nyo mababasa. But anyway, simulan ko na. Dalawa lang kami ng kapatid ko ang natira dito sa bahay. Umalis ang parents ko at ang dalawa ko pang kapatid para mamili ng grocery para sa tindahan. So nagpunta silang DV, biling bigas, tapos grocery. And usually, kahit gaano sila kaaga umalis, talagang inaabot sila ng hapon bago makauwi. Ako ang nagbabantay ng tindahan. Ang isa naman nasa loob lang ng bahay. Paminsan-minsan makikitambay at makikitinda sa tindahan. Nung umaga, okay naman. Walang kahit anong nangyari. Pero bandang tanghali, doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagpaparamdam. Pumasok ng tindahan ng kapatid ko, dala-dala ang lunch namin. Sabay kaming kumain sa tindahan. In short, walang tao sa loob ng bahay kundi ang mga pusa namin. Habang kumakain, nadinig naming nagbukas yung pinto namin. Yung pintuan po namin ay may sariling gate at pareho silang deslide. Kaya kapag may magbubukas nun, talagang mag-iingay yun. Kaya kahit hindi tignan, alam namin kung may pumapasok ba doon o lumalabas. So hindi namin pinansin kasi meron kaming dalawang pamangkin na palagi namang pumapasok na lang ng walang kaabog-abog sa loob ng bahay. Nung hindi namin nadinig na sumara ang pinto, ibig sabihin, iniwan nilang bukas yun at makakalabas yung mga kuting namin. So tumayo ako para pagalitan sana sila. Pero nakita ko na agad na nakasara yung pinto namin. Sinilip ko na lang mula sa bintana kung nandoon yung dalawa kong pamangkin. Pero wala sila. Walang tao sa loob. So hinayaan ko lang. Medyo nasasanay-sanay na din kasi ako sa mga ganitong paramdam sa bahay. Hindi ko na lang sinabi sa kasama ko kung anong meron dahil matatakotin yung kapatid ko na yon. Mula ng tanghaling yon, hindi na umalis sa loob ng tindahan ng kapatid ko. Kaya okay na din. Salitan kami sa pagtitinda. Madalas hindi na namin napapansin ang oras. Kaya kahit nung dumilim na, hindi din namin napansin. Nung madinig namin ang sasakyan na paparating na, doon ko palang napansin na madilim na pala sa tindahan. So tumayo ako agad para buksan ang ilaw. Papasok pa lang sa iskinita ang sasakyan, kaya pumasok na ako sa loob ng bahay para buksan ang ilaw sa may dining. Dito, papunta pa lang ako sa may switch. Nadinig ko na kaagad na may tumakbo papalayo sa akin. Dama ko talagang nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Kinilabutan agad ako. Kaya naman nagmamadali na akong lumapit nun sa switch para nga mabuksan ang ilaw. Ang kaso pagdating ko roon, isang matandang lalaki naman ang bumungad sa akin. Nandoon siya sa may daan papuntang kusina. Unti-unti itong umaatras hanggang sa nawala na lang ito sa paningin ko. Para talagang huminto ang tibok ng puso ko sa gulat nun. Pero agad din naman akong lumapit para buksan na nga ang ilaw sa kusina. Pagkatapos nun, saka na ako nagmamadaling lumabas. Akala ko talaga nun, doon na matatapos ang pagpaparamdam.
So lumabas na ulit ako sa tindahan kasi makikiayos muna ako sa mga pinamili nila mama. Si mama, pumasok sa loob para mag-CR. Pero hindi siya nagtagal. Nagmamadali din siyang lumabas ng bahay. Sabi niya, ang dami raw batang nagtatakbuhan sa loob. Akala pa nga daw niya yung mga apo niya lang na naglalaro at may kasamang ibang mga pinsan. Pero nung pagpasok daw niya sa kusina, wala ni isang bata ang naroon. Nung matapos kaming mag-ayos ng pinamili sa tindahan, nagpaalam agad itong isa kong kapatid na maliligo lang dahil init na raw siya. Makalipas ang 15 to 20 minutes siguro, pumasok siya sa tindahan na nakapaligo na. Nagtatanong kung sino daw yung tumawag sa kanya mula sa labas ng CR. Sagot ni mama, wala, kasi nandun lang kaming lahat at nagpapahinga. Kumpleto talaga kami nun. Nagkukwentuhan kung ano-anong mga nangyari sa lakad nila. Kaya sigurado kami na walang pumasok sa loob ng bahay. Sabi ng kapatid ko, meron daw kasing tumawag sa kanya at nagtanong. Ang sabi, "Bunso, ikaw ba yan?" May 3 beses pa daw na inulit yung tanong na yon. Pero hindi niya masagot-sagot kasi hindi daw niya mabosesan kung sino yung tumatawag. Yun na yung huling paramdam, Sir Kira. Hindi ko alam kung anong meron ng araw na to. Bakit sobrang active nila? Dasal na lang talaga ang panlaban namin sa araw-araw. Sana isang araw, mawala na lang din sila. Hanggang dito na lang po. Sana mabasa. Salamat and God bless po. More power po sa inyo. Hello po, Boss Kira. Silent listener po ako. May gusto lang din po akong i-share na experience. Kaso di po ako marunong mag-intro o magkwento ng karanasan ko. Kaya kayo na po sanang bahala. First year high school ako nung time na yon. Naputulan kami ng ilaw sa bahay kasi late na nakapagbayad ng kuryente. 5 kaming magkakapatid. 2 kaming babae at 3 lalaki. Naisipan ng mama ko na sa sala na lang muna kami matulog kasi iisa lang ang gasera namin. Pero kahit ganon, ay sakop ng liwanag nito yung buong sala namin. Nung gabi na yon, nasabihan kami ni Papa na makikitulog sa bahay namin yung kaibigan niya ng isang gabi kasi malayo pa raw ang bahay nito mula sa workplace nila. At okay lang naman daw kahit wala kaming ilaw nun. So nung gabi, pagkatapos ng dinner, naglatag na kami ng mahihigaan. Tapos ako yung nasa pinakadingding. Tas katabi ko si Mama. Sunod yung mga kapatid ko. Nasa may pinto si Papa. At yung kaibigan niya, natulog sa may mahabang upuan na gawa sa kawayan. Nakaharap yon sa may pinto lang din. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ako. Hindi ko alam kung anong oras na nun kasi hindi ko maaninag yung orasan. Pero madilim pa rin sa labas. Nagtingin-tingin ako sa paligid. Nandoon pa rin natutulog yung kaibigan ni Papa sa may upuan. Si Papa, nandoon pa rin sa pwesto niya. Yung mga kapatid ko at si Mama. Tapos may napansin ako sa may pinto. Merong kung sino o kung ano na nakayuko doon. Kasing laki lang yon ng kapatid ko. Kaya sinitsitan ko. Tapos tinanong ko siya kung bakit nandun siya natutulog. Siguro hindi niya ako narinig. Kaya medyo nilakasan ko pa. Medyo naiinis pa nga ako nun kasi hindi ko talaga maaninag kung sino siya. Kaya naman ibinato ko sa kanya yung teddy bear ko. Baka kasi ako tulog na tulog kaya hindi sumasagot.
Pero medyo naguluhan ako noon. Kasi bakit parang hindi ko siya tinamaan? Kaya naman ang ginawa ko, kinuha ko yung unan ko. Tapos siya kong itinapon sa kanya. Biglang nanindig ang balahibo ko kasi tumagos lang yun sa katawan niya. Tumingin ako sa mga kapatid ko. Nakita kong lahat sila ay natutulog pa rin at kumpleto sila doon. Napatingin ulit ako sa may pinto. Tapos sa may gasera. Tinatry ko siyang i-process sa utak ko. Pero nung tumingin ulit ako, bigla itong lumingon sa akin. Tapos parang tatayo. Dali-dali akong nagtalukbong ng kumot nun. Hindi ko mailabas yung takot ko. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ni hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Baka imagination ko lang. Naghahalo na ang lahat ng tanong at takot sa utak ko that time. Hindi na ako sumilip. Pero naramdaman ko na may nakatayo sa may paanan ko. Nagtulog-tulugan na lang ako noon. Hanggang sa nakatulog na lang din talaga ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero paggising ko, agad kong tiningnan yung orasan. 5:23 na ng umaga. Napatingin din ako sa kung saan nakasabit yung gasera. Tapos bigla kong naalala na kahit anong dilim sa sala ay dapat makikita ko yung oras nung time na yon. Kaya naman lumingon ulit ako sa pinto. At sa gulat ko, nakita kong nakapatong ng maayos yung teddy bear sa ibabaw ng unan na para ba itong iniayos talaga. Sobra akong natakot at natulala nun. Pero hindi ko na lang din ikinuwento sa kanila. Yun lamang po, naway mabasa nyo ito at ma-feature sa podcast nyo. Maraming salamat. More power to you, Boss Kira. Ako na naman po ito, ang inyong masahista na nagbabahagi na naman ng kwentong katatakutan. Nag-stop po muna akong magmasahe sa ngayon dahil pinakiusapan ako ng kaibigan ko na ako daw muna ang magbantay sa mga anak niya. Pupunta kasi siya ng Amerika. Dadalawin po yung nanay niya na nagka-Alzheimer's. Tawagin na lang po natin siyang Alma at ang asawa niya po ay isang German. Ako ang naging driver ng mga anak niya na 8 at 4 years old. So ang kwento ko po ay ang naranasan kong kababalaghan sa bahay nila. Sanay na po ako sa mga multo. Hindi ko po alam. Siguro dahil maliit pa lang ako, nakakasama ko na sila. One time po na naguhugas ako ng plato, may narinig akong kumakanta. Actually, lagi ko po siyang naririnig doon sa may lababo banda. Iniisip ko noon na baka katulong lang yon sa kabilang bahay. Nung minsang napasilip ako sa kabilang bahay, nakita ko na yung katapat pala ng lababo ng bahay ng kaibigan ko ay garahe ng sasakyan ng kapitbahay. So imposible na po yung naiisip ko. Minsan may naridinig din ako na bigla na lang magbabagsakan ng sabay-sabay yung mga pintuan sa kwarto, sa itaas at sa ibaba. Madalas ko ding nadidinig na naggagalawan yung mga upuan sa ibaba. Kahit na kaming tatlo lang naman ng mga bata ang naroon sa bahay at pare-parehas pa kaming nasa taas magkakasama. Minsan, narinig ng alaga ko ang paggalaw ng upuan. So bumaba po siya. Maya-maya, bumalik din. Wala pa daw yung daddy niya. Minsan naman,
Bigla na lang tatakbo yung alaga ko sa tabi ng lababo. Tapos papasok sa may kwarto na lagayan ng sinampay. So tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sasagot lang siya na akala niya raw may nakita siyang babae. Pero si Fifi lang daw pala. Fifi po ang pangalan ng alaga nilang Shih Tzu. Isang beses po, dinala ko ang anak kong may third eye doon sa bahay nila. At nagulat po yung anak ko nung may makasalubong siyang babaeng nakaputi galing sa kwarto malapit sa lababo papuntang kusina. Sinabi niya po yun sa akin. Ma, may kasama kayong babaeng nakaputi dito. Isang beses po na naglalaba ako. Habang nagpupuno ako ng tubig, nakatingin po ako sa kwarto sa may lababo. Malapit po kasi yon sa may malaking bintana. Pagtingin ko, may nakita akong nakalutang na puting tela na parang lumalakad. Sa pagtataka ko, hinabol ko yun. Kasi wala namang sampayan doon. So paanong magkakaroon ng puting tela? Marami pa pong eksenang kababalaghan doon. Hanggang sa umalis na lang din ako. Kasi palala ng palala yung nangyayari sa bahay na yon. Hi ulit Sir Kira, ako ulit ito si Yuan. At gusto kong magpasalamat dahil na-upload mo na yung isang karanasan ko. Ngayon, may isa pa akong nakakatakot na karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Nga pala Boss Kira, nanaginip po ako nang minsang nakikinig ako sa podcast nyo. Kung ano yung naririnig ko, ganun din yung nasa panaginip ko. So ito na nga po. Ito ay tungkol sa boarding house na tinuluyan ko noong college ako. Ngayon kasi nagtatrabaho na ako. Tumigil muna ako sa pagpapaaral ng sarili ko. Mag-isa na lang din kasi ako sa buhay. Anyways, noong una, akala ko normal lang ang lugar. Tahimik, simple, at walang kakaibang nangyayari. Pero unti-unti, nagsimula akong makaramdam ng presensya na hindi ko maipaliwanag. Madalas kong maramdaman na mayroong malamig na hangin na sumasabay sa akin sa tuwing naglalakad ako sa hallway. Lalo na kapag papunta ng CR sa kalaliman ng gabi. Sa simula, hindi ko masyadong pinapansin. Naisip ko baka pagod lang ako o baka nag-i-imagine lang. Pero isang gabi, habang naguhugas ako ng kamay ko sa CR, may napansin akong anino sa gilid ng aking mata. Mabilis akong napalingon. Pero wala naman akong nakita. Tumitig ako sa salamin at doon ko napansin na parang may dumaan sa likuran ko. Kinilabutan ako. Naisip ko naman na baka nagkamali lang ako ng tingin. Pero kakaiba kasi talaga ang pakiramdam. Kinabukasan, nakakwentuhan ko ang isa sa mga kasama ko sa boarding house, si Silas. Matagal na siyang tumutuloy doon. At sinabi niya sa akin na hindi lang daw kami ang nakakaramdam ng mga kakaibang bagay sa boarding house na yon. Si Noel at si Jake, dalawa pang kasama namin. Madalas din daw na makaramdam ng malamig na hangin o di kaya'y parang may sumusunod sa kanila kapag wala ng tao sa paligid. Ikinuwento ni Noel na minsan habang naliligo daw siya sa CR, parang may nakatingin sa kanya mula sa madilim na sulok ng banyo. Sabi pa nga niya, parang may nagmamasid sa kanya
na parang ewan. Ayun daw yung una niyang karanasan. Habang tumatagal, mas lalo pang nagiging kakaiba ang mga nangyayari. Isang gabi, habang nakahiga ako at nagbabasa, bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Hindi ako makagalaw. Para bang may mabigat na presensya sa kwarto. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko ang isang babae sa may paanan ng kama ko. Nakaputi siya, pero yung mukha niya, Diyos ko, hindi ko maipaliwanag. Nakasimangot, puno ng galit, at tila nakatitig siya ng diretso sa akin. Pagkatapos nun, muli akong dumilat. Tapos bigla akong napaupo. Parang panaginip lang yung nangyari. Napatawa pa nga ako. Pero naguguluhan ako kung panaginip nga ba siya o totoong nangyari. Kinabukasan, nagsimula na akong magtanong sa mga kasama ko. At dito ko nalaman na halos lahat pala kami sa kwarto ay may kwento tungkol doon sa babaeng nakaputi na yon. Si Silas daw, minsan nagising siya ng madaling araw. Sobrang lamig daw kasi ng simoy ng hangin. Pagtingin niya sa gilid ng kama niya, nakita niya yung parehong babae na nasa panaginip ko. Nakatitig ito sa kanya at nakalutang. Ang sabi pa ni Silas, hindi daw ako nananaginip doon, kundi nakita ko daw talaga yung babaeng nakaputi. Yung kwento naman ni Noel ang mas nakakakilabot. Minsan daw na 3:00 ng madaling araw, pumunta siya sa CR. Nakita niya doon yung babae, nakatayo sa harap ng salamin, pero wala itong refleksyon. Doon niya na-realize na hindi tao yung kaharap niya. Habang nagkukwentuhan kami, biglang dumating yung may-ari ng boarding house. Tinanong namin yung owner about sa babaeng nakita namin. Ni hindi man lang niya sinagot yung tanong namin na para bang wala itong pake. O baka may alam siya pero binabaliwala o ayaw niya lang umamin. Papasok na ako nun sa school. Tapos may matandang kapitbahay na tumawag sa akin. Sabi niya, "Iho, mabuti at natitiis niyong tumira dyan, ano?" So napatanong ako kay nanay, "Bakit naman kako? May alam ba kako siya sa boarding house na yon?" Ang sagot naman ng matanda, "Marami na kasing umalis dyan. Ang sabi, may nagpaparamdam daw kasing babaeng nakaputi." Then kinabahan ako nun. Kinilabutan ako sa takot. Sabi pa ng matanda, "Ang kwento kasi dyan sa boarding house na yan, meron daw isang babae na kinahasa ng mga lalaki na umuupa dyan sa boarding house na yan. Pinagtulungan yung babae. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan ang bangkay ng babae pero ang alam ko, dyan na namatay sa boarding house yung babae." Natulala ako sa nalaman ko, Sir Kira. Pag-uwi ko ng hapon, nakwento ko yung sinabi ng matanda sa mga kasamahan ko. At lahat sila kinilabutan. Tapos kinagabihan nun, nagparamdam na naman sa amin yung babae. Kinabukasan nun, nakahanap si Jake ng bagong boarding house na pwede naming lipatan. Agad-agaran na rin kaming umalis nun dahil ayaw na naming makita yung babaeng nakaputi. Nung paalis na kami sa bahay, nung nasa labas na kami,
Napalingon pa ako sa bintana ng room namin. At doon ay nakita ko yung babaeng nakaputi na nakatanaw sa amin. At para ba itong galit na galit. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Sana po mapili ulit ito. Marami pa po akong kwentong gustong ibahagi. Pero kapag napansin na po ito, Magandang hapon po, Sir Kira. Sana mabasa niyo po itong story ko. Silent listener po ako. At sana kayo na pong bahalang mag-ayos ng story ko. Medyo magulo kasi akong magkwento. Salamat po. Around 2012 or 2013, bago manganak si Mama sa bunso namin, maraming naganap na unusual na bagay sa bahay namin. Bata pa po ako noon. Kaya siguro marami akong nakikita na hindi nakikita ng iba. Yung bahay po namin noon ay luma na. Nung mga panahon na yon, night shift pa po ang trabaho ng tatay ko. Bale, 3 lang kami nila mama ng kapatid ko ang naiiwan sa bahay. Marami silang kwento-kwento tungkol sa bahay namin dati. Na kesyo, tapunan daw po ito ng bangkay. Marami na rin kwento yung may-ari sa amin tungkol sa bahay na yon. Kaya siguro wala ring tumatagal. Minsan isang gabi, natutulog na po kaming 3 noon. Hanggang sa nagising na lang daw po si Mama. Kasi ang sabi niya, meron daw po akong binabanggit na talagang nakakapangilabot. Mahilig po kaming matulog nang nakapatay ang ilaw para siguradong mahimbing ang tulog. Ang sabi ko raw, "Mama, may tao sa likod ng kurtina. Malaking mama na maitim." Ang kwarto po kasi namin ay may kurtina sa pintuan. Para okay lang kahit hindi isara ang pinto. Yung hangin daw nun papasok sa kwarto. Tapos naalala na lang din ni Mama na yung pinsan ata nung may-ari ng bahay na yon malaking mama na maitim at matangkad. At patay na po yung tao na yon. Namatay ito sa isang trahedya. Kaya naman po nagulat si Mama nun sa sinabi ko at talagang kinilabutan din siya. Naisip niya na baka ito yung pinsan ng may-ari ng bahay. Nung taon din po na yon, may naranasan po ulit si Mama na sobra siyang kinabahan. Tulog na daw po kaming lahat nun. Siguro si Mama na lang ang gising that time. Si Papa, night shift pa rin. Sa kwarto po namin merong papag. At yung papag halos kapantay na nung bintana namin. Yung bintanang yun kagaya ng mga bintana sa school. Para madali daw pong buksan. Nung gabi pong yun, may nakita po si Mama na kumakatok sa bintana namin. So binuksan niya po yung bintana para silipin kung si Papa yon. Pero laking gulat daw po ni Mama nung wala namang tao sa labas. Hating gabi na po yun. Binaliwala na lang ni Mama yon. Bumalik na lang ulit siya sa higaan para matulog. Makailang beses pa daw pong kumatok yon. Hanggang sa umabot na daw po sa point na idinidikit na nito yung mukha niya sa bintana. Malabo daw po ito at parang anino lang ang nakikita ni Mama. Ikinuwento ni Mama yon kay Papa. At ang sabi ni Papa, hayaan na lang daw. Baka daw nantitrip lang. Pero makailang ulit pa raw pong nangyari yon, sabi ni Mama.
Pero gaya nga ng bili ni Papa, hindi niya nalang pinapansin. Nagdududa si Mama kasi sa dami ng kapitbahay namin, bakit parang kami lang ang nakakaranas ng ganon? Last na kwento na po tungkol sa dati naming bahay. Ito naman po ay nangyari noong ipanganak na ni Mama yung kapatid naming bunso. Natutulog na po kaming lahat noon. Mahimbing ang tulog namin kasi pagod ang buong araw. Bumangon si Papa kasi naalimpungatan daw siya. Nagising din noon si Mama. May narinig daw po silang kalabog sa CR. Parang nahulog daw po ang ilan sa mga timba namin. Si Papa po kasi ay madalas na nag-uuwi ng timba. Yung pinaglalagyan ng mga harina. So bumangon po si Papa para tignan yung nahulog. Kasi napakalakas daw po ng kalabog noon. Pero takang-taka naman daw po si Papa noon. Kasi pagdating niya sa CR, maayos naman daw po ang lahat. Walang timbang nahulog. Sinabi niya po yun kay Mama. At ang sabi ni Mama, baka daw nahulog lang ng hangin. Pero kasi kung may nahulog man, nakapagtataka naman dahil sarado po ang lahat ng bintana at mga pinto namin. At yun nga po ay nakatapat sa CR namin. Simula nun, natatakot na ako sa tuwing lilipat kami ng bahay. Baka kasi sundan pa kami ng kung ano man yung gumagambala sa amin noon. Pero so far naman po, wala na kaming na-experience sa bago naming bahay. Yun lang po, Sir Kira. Stay healthy and God bless po. Pasensya na kung medyo napahaba. Ayan lang po ang iilan sa nakakatakot na karanasan na naranasan ko. Salamat po. Magandang umaga, hapon, or gabi sa inyo, Boss Kira. Tawagin niyo na lang po akong Ria. Bago niyo lang po akong tagapakinig. Sa totoo nga po niyan, narinig ko lang po kayo sa asawa ng ate ko. Dahil lagi ko pong napapakinggan sa kanya yung mga stories mo. Kaya nagkaroon din ako ng interes na subaybayan at pakinggan yung mga story niyo. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po last year, 2023. And yung recent lang po na nangyari sa amin dito sa bahay. Pasensya na po kung medyo mahaba-haba ang storya ko na to at medyo magulo. Hindi naman po mukhang haunted ang bahay namin. Pero maliit lang po ito. At tinugtungan lang po sa taas ng second floor. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari na yon, Boss Kira. Last year, 2023. Bandang 6:00 ng gabi po yon. Araw ng mga patay. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Si Mami, hindi pa umuuwi. Nasa trabaho pa. Si Kuya naman nasa farm ng tita ko. At si Daddy, nasa Pasay. Ang kasama ko lang po noon ay ang aso ko na si Penny. Nung mga oras na yon, naliligo po ako at si Penny ay nasa loob ng bahay. Since matatakotin ako, lagi ko pong binubuksan ang ilaw sa bahay namin kapag maliligo ako at mag-isa lang sa bahay. Pati po yung TV ay binubuksan ko para naman may naririnig ako. Nasa kalagitnaan na po ako ng paliligo. Nagbabanlaw na yata ako nang marinig ko po si Penny na nagtatatahol. Usually, ginagawa niya lang po yun kapag may tao sa labas. Pero iba po kasi yung tahol niya. Parang may halong takot. So tinawag ko po siya. Pero tuloy-tuloy pa rin po siya sa pagtahol niya. Ang ipinagtaka ko noon ay bigla na lang siyang pumasok sa loob ng banyo.
Para malinaw lang po, Sir Kira. Kasi ang pinto ng banyo namin, hindi pa po nagagawa nung time na yon. Wala pong lock ang pinto, kaya mabubuksan agad siya kapag itinulak. Noong una, pinapalabas ko siya ng banyo. Lumalabas naman po si Penny, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtahol. Takang-taka ko noon kasi hindi naman po gawain ni Penny na pumasok sa loob ng banyo. Ang routine nga po niyan kapag naliligo ako, nasa sala lang siya at inaantay akong matapos. Pero iba po talaga ang nangyari noong gabi na yon. At pansin ko rin po na parang nanginginig si Penny. Kaya doon na ako mas lalong nagtaka. Pero ang mas nagpakilabot sa akin noong nagpupumilit siyang pumasok sa loob ng banyo. Kaya naman ang ginawa ko noon, nagtapis ng po muna ako para makita ko kung sino ba yung tinatahulan ni Penny. Sa isip-isip ko nga noon, baka may nakapasok sa bahay namin. Kaya kahit kinakabahan, lumabas ako. Nung tignan ko naman yung tinitignan ni Penny, which is sa sala namin, wala naman po akong nakikita. Pero hindi pa rin nawawala yung nginig ni Penny. Ako naman, natatakot na. Pero tinatapangan ko pa rin. Kasi may idea na ako kung ano ang nakikita ni Penny. Boss Kira, hindi po ako nakakakita. Pero nakakaramdam po ako. Kaya kahit takot na takot ako, sinabi ko na lang, "Kung sino ka man, umalis ka na. Bawal ka dito." Iyon lang po ang sinabi ko. Tapos, tumigil na sa pagnginig si Penny. Nung makauwi na si Mami galing sa trabaho, ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Pero nung gabi na yon, hindi ako nakatulog. Hindi po dahil sa takot, dahil kinalimutan ko naman na yung nangyari. Pero alam niyo po yung feeling na pikit yung mata mo pero bukas yung diwa mo? Ganoon po yung nararanasan ko nung mga oras na yon. Pinipilit ko po talagang matulog nun at nagdarasal na rin ako. Pero wala, ganun pa rin. So fast forward po, nagpa-insenso na si Mami sa bahay at doon lang po ako nagkaroon ng maayos na tulog. Akala ko nga po nun, tapos na, pero hindi pa pala. Lumipas ang 4 na araw. Nagparamdam na naman yung nagpaparamdam sa bahay. Boss Kira, ang setup ng second floor namin, bago ka umakyat sa taas ay kusina muna. At sa tabi ng hugasan namin, yung hagdan na paakyat sa second floor. Simple lang po yung second floor namin. Kumbaga hagdanan tapos higaan na. Pero may harang naman po yun para hindi kami malaglag. Kaya maririnig mo din talaga sa taas ang ingay. Madaling araw po yun, mga bandang 3:00. Nagising po ko kasi tahol na naman ang tahol si Penny. Itong tahol niya, hindi po takot, kundi galit na parang may nakapasok sa bahay namin. Ganun na ganun po. Nung una, pinapabayaan ko lang. Inisip ko baka may aso lang sa labas. Ganun po kasi si Penny kapag may aso sa tapat ng bahay namin. So sinubukan kong ituloy na lang yung tulog ko. Pero hindi pa rin humihinto si Penny. Pero ito, Boss Kira, ang mas nagpakilabot sa akin. Malapit lang po kasi ako noon sa hagdan at pwedeng-pwede kang dumungaw. Nakapikit na ako noon at pinapakinggan ko lang si Penny nang may narinig akong boses. Alam kong hindi ko guni-guni yun dahil 2 lang kami ng mama ko sa bahay. Wala po kaming ibang kasama kundi ang aso naming si Penny. Habang tumatahol si Penny, may sumisita sa kanya. "Shh! Shh!
Paulit-ulit po na ganon. At habang nadidinig ko yun, parang papalapit ito ng papalapit sa hagdan. Kaya takot na takot po ko nun. Kaya ang ginawa ko, ginising ko na si Mama sa tabi ko. So bumangon si Mama at bumaba. Tapos binuksan niya ang lahat ng ilaw sa baba. Sabi niya sa akin, wala naman daw kung sino sa baba. Pero nakatingin daw si Penny sa kusina namin. Ito naman pong ibabahagi ko ay yung recent lang pong nangyari. Ngayong taon lang, 2024. Kompleto po kami nun sa bahay. Si Mami, si Daddy at si Kuya. Si Kuya ko kasi, mahilig yung maglaro sa laptop at pinagpupuyatan niya talaga yon. Siguro dala ng pagod, nakatulog siya. Bandang 3:00, narinig namin siyang sumisigaw ng sobrang lakas. Na kahit yung mga aso sa kapitbahay namin nagsitahulan. So binaba namin si Kuya. Para siyang tulala at takot na takot. Nakatagilid po kasi yung pwesto ng higa niya noon. At ang sabi niya sa amin, may lumapit daw sa kanya pero hindi niya nakita yung itsura. Mahaba daw yung buhok. Tapos ginagalaw daw noon yung braso niya na parang pinipilit siyang ipaharap. Takot na takot daw si Kuya kasi nakadagan daw yun sa kanya. Kaya kahit anong gawin niya, hindi siya makagalaw. At nung makita niya raw na papalapit na yung mukha nito sa kanya, doon niya na buong lakas na iginalaw yung braso niya at tumama daw ito sa electric fan. Doon na siya nakasigaw. Si Daddy ko po, Boss Kira, bukas ang third eye. Naiwan siya noon sa taas nung binaba namin si Kuya. Kaya naman nung umakyat kami kasama si Kuya, sabi ni Daddy, may umakyat daw sa taas at mukhang malaking tao. Kasi naramdaman daw niya yung paglubog ng higaan. Pero lumabas na raw. Yun lang po, Boss Kira. Marami pa sana akong gustong ibahagi sa inyo. Pero mukhang mahaba-haba na itong kwento ko. Hanggang sa muli po. Ako po ulit si Ria. Maraming salamat po, Boss Kira. God bless you all po. And may God be with you. Hi Sir Kira, kumusta? Ako po ulit ito si Carl, yung nag-send ng short story tungkol sa double deck. Nais kong mag-share ulit ng mga kwento tungkol sa mga nangyayaring kakaiba sa townhouse namin dati sa Malate, Manila. Lumipat kami dito noong 2013. Kasama ko sa bahay ang aking tita, anak niya, kasambahay, at yung second cousin ko na kasama ko sa room. Si Vey. Ang townhouse na yon ay isa sa 5 unit na nasa isang maliit na compound. Paikot ang letter assignment ng mga units. Kami ang nasa kaliwa, sa Unit A. Katabi ang B, nasa gitna ang C. Sa kanan nito ang D at ang katapat naman namin ay yung Unit E. Mga 5 metro lang ang pagitan namin sa Unit E. So kung nakabukas ang bintana ng isa at bukas ang ilaw, ay kitang-kita ang loob ng kabilang bahay. Isang umaga, habang naglalaba ang kasambahay ng Unit E sa baba, tinawag niya ang tita ko habang papasok ito ng bahay. Ate, sino yung kasama mo dyan na matandang babae? Tanong nung kasambahay. Ang sagot naman ni tita, ano? Wala kaming kasamang matanda sa bahay, no? Sabi nung kasambahay, meron?
2 gabi ko nang nakikita kapag dumudungaw ako sa bintana niyo sa 3rd floor eh. Palagi siyang nagwawalis sa kwarto nila Carl at Vay. Akala ko nga lola nila eh. Biglang kinilabutan nun si tita sa sinabi ng kasambahay dahil naalala niya ang kwento ng may-ari ng compound. Bago pala ito ginawang townhouse, isa itong malaking bahay na tinitirhan ng isang matandang babae at ng kanyang apo. Ngunit ibinenta ang lupa nung pumanaw ito. Simula nun, lagi nang nag-iinsenso ang tita ko sa buong bahay. Pero hindi pa rin nawawala o natatapos ang mga kakaibang pangyayari, pagpaparamdam at pagpapakita kahit na naipabless na yung bahay. Minsan, habang natutulog yung pinsan ko sa kanilang kwarto, nagising siya dahil may naghagis daw sa kanya ng tsinelas. Minsan naman, nakakakita si Vay ng batang akyat panaog sa hagdan. Minsan nasasanay na lang din kami at hinahayaan na lang namin. Taong 2017, nakabili ang tita ko ng bahay sa isang subdivision sa Laguna at nagdesisyon sila ng 2018 na lumipat na kasama ang anak niya. Si Vay naman ay graduate na at nagdesisyong umuwi na ng probinsya. Ako na lang ang naiwan sa bahay. Nung time na yon, meron akong partner pero ex ko na siya ngayon. Siya si Marvin. Gusto niya akong samahan sa bahay para hindi ako mag-isa. Sinama niya rin yung kapatid niyang babae, pati na ang fiancé nito. Para marami kaming maghahati-hati sa renta at hindi masyadong mabigat sa bayarin kada buwan. So, 4 kami sa bahay. Yung kapatid niya at ang jowa nito sa dating kwarto ko. Kami naman ni Marvin sa master's bedroom. Si Marvin ay sobrang active ang third eye. Minsan habang nagkukwentuhan kaming 4 sa hapagkainan, bigla na lang siyang napapatigil sa kwentuhan. Pumipikit, yumuyuko na para bang nagdarasal. Maya-maya, babalik din sa normal. Alam naming 3 kung anong meron kay Marvin, kaya iniintindi namin siya kapag nangyayari yon. Pero pakiusap namin sa kanya na wag na lang niyang sabihin sa amin kung ano man ang mga nakikita niya para wag na kaming matakot. Isang gabi, hindi niya napigilang sabihin sa akin kung ano yung nakita niya dahil sobrang natakot daw siya sa pangyayari. Undas nun, November 2. Hindi kami nakauwi sa kanya-kanyang probinsya. Kaya nagsindi na lang kami ng malalaking kandila sa labas ng bahay para alalahanin at ipagdasal ang mga kamag-anak namin sa probinsya na namayapa na. Nung matutulog na kami, kinuha ni Marvin yung kandila na halos nangangalahati pa lang. Pinatay niya ang sindi at itinago ito para raw magamit pa kung sakaling mag-brown out. Hindi naman ako nag-react dahil naisip ko rin na baka pagmulan pa yon ng sunog kapag iniwan naming buhay yon habang natutulog kami. Habang mahimbing na ang pagtulog ko, nagising ako sa iyak ni Marvin. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi siya makapagsalita sa pag-iyak. Tinatanong ko kung anong nangyari. Nung makapagsalita siya, ang sabi niya, meron daw isang lalaki sa paanan ko. Galit na galit daw ito habang nakatitig sa akin. Nanlilisik pa raw ang mga mata at pulang-pula. Putya, Sir Kira. Hindi ko alam kung anong isasagot at gagawin ko nun. Sa takot ko, ay napapikit na lang ako't napayakap ng mahigpit sa kanya. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak nun, kaya nagdasal ako ng malakas. Di katagalan ay huminahon din naman siya at pareho na kaming nakatulog. Kinaumagahan nun, nilakasan ko ang loob ko. Tinanong ko kung anong itsura ng lalaki na nakita niya nung gabi. Ang sabi niya,
Matangkad daw ito. Mukhang Chinese at puti ang buhok. Pinasilip ko siya sa bintana ng Unit C na nasa gitna ng compound. Nakatira sa unit na ito ang isang pamilyang Chinese. Sa sala kasi nila ay makikita ang picture frame ng padre di pamilya nila na pumanaw taong 2016. Siya ba? Tanong ko kay Marvin at kinilabutan ako nung muli siyang umiyak na tila ba nalungkot. Sabay tumango-tango bilang sagot sa tanong ko. Niyakap ko na lang siya ulit. Pagkatapos ay inaya kong magdasal kaming apat na magkakasama sa bahay. Humingi kami ng pasensya. Baka kasi nagambala namin yung kaluluwa nung magsindi kami ng kandila, pero hindi namin hinayaan itong maubos. Sa ngayon po, kasama ko na ang tita at pinsan ko sa Laguna. Magkaibigan na lang din kami ni Marvin. Ang huling balita ko sa bahay na yon, wala nang mga nakatira at balak na ring ibenta ng may-ari ng compound. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Tungkol sa townhouse sa Malate. Maraming salamat, Sir Kira. More power sa inyo. Sana po may kasunod na ang kwento ni Kuyang. Lagi ko kasi yung inaabangan. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat. You